Kapag dumampi sa iyo ang hangin ng pagbabago na halos buwalin ka na, ipikit mo lang ang iyong mga mata, kumapit ng mahigpit at matutong maniwala. Dahil ang natatanging paraan kung nais mong makita ang bahaghari ay ang pagharap sa unos ng buhay. Hindi naman mahirap maging masaya basta marunong ka lang makontento. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nangarap ng walang hanggan sa kabila ng kasalatan sa buhay at pinag-aralan. Nagsikap, nagtiyaga at nabigyan ng pagkakataong kuminang ang binhi ng mga pinaghihirapan. Ngunit sa dulo ay ang pagiging simple lang din pala ang makapaghahatid ng tunay na kaligayahan. Ang kwento ng mga pagsubok, pagsisikap at tagumpay ni Domingo Brotamante Jr. o yung tinaguriang ang dakilang sidekick ni Kuya Will. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Ang komedyanteng si Domingo Busotros Brotamante Jr. sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat sa pangalang Bentong. Siya ay tubo sa bayan ng Tabaco sa Albay na isinilang noong ika-12 ng Enero taong 1964. Gaya rin ng mga pangkaraniwang tao, si Bentong ay walang mataas na pinag-aralang narating. Ngunit talaga atang nakatadhana sa kanya ang maging laman ng showbiz. Dahil nagsimula ang kanyang karera sa ABS-CBN, hindi bilang isang artista, kundi bilang production assistant na kanyang naging unang trabaho. Taga-ayos siya ng mga kinakailangang gamitin sa set. Naging crane operator din siya kapag nagsushooting ng pelikula hanggang sa mabigyan si Bentong ng pagkakataong lumabas sa harap ng kamera. Kinukuha siya bilang extra, gaya halimbawa bilang isang driver sa pelikulang Home Along the Rails the Movie. Ang paglabas niya sa Maalaala Mo Kaya noong taong 1991 at kung ano-ano pa. Lumabas si Bentong sa ilan pang mga komedyang pelikula noong buong dekada 90. Hanggang sa mabigyan na rin siya ng sariling karakter sa telebisyon at pinilakang tabing. Lumabas siya bilang si Diego sa Taradyeng Potpot noong taong 1999, bilang si Juanito sa Jologs noong 2002, bilang si Steven sa Arriba Arriba, at kasama din siya sa Bora Totong, Aalug-alug Utoy at ilan pang mga palabas sa telebisyon noong dekada 2000. Hindi inakala ni Bentong na mararating niya ang ganong antas ng pagkilala dahil sa kanyang katayuan sa buhay. Naranasan niyang kumita ng maganda noong kasagsagan ng kanyang karera, pero katuwang nito ang tukso ng pagkahumaling sa makamundong mga gawain na dala na rin marahil ng pakikisama sa ngalan ng paghahanap buhay. Si Bentong ay minsan na rin napariwara na pabarkada siya, nagbibisyo, alak, sigarilyo, at maging ang pambababae ay naranasan din niya. Aminado naman siya sa yugtong iyon ng kanyang buhay na pinagsisihan din niya kalaunan. Napangasawa niya ang isang non-showbiz na babae at nagkaroon sila nito ng 4 na anak. Naging mapaglaro ang tadhana para kay Bentong dahil pagkatapos niyang gumawa ng ilang pelikula noong unang bahagi ng 2010 ay wala ng proyekto ang dumating sa kanya. Gayong kasabay nito ang marami siyang pinapaaral na mga anak. Matagal-tagal din siyang nawala sa showbiz at sa buong panahong iyon ay nagsimula siyang bumagsak. Naghirap sila at nagkakasakit pa. Pero ang pinakamasaklap na hagupit sa kanyang kapalaran ay ang kaisa-isang tahanan na naipundar niya noong kumikita pa siya ng maganda ay nabudol pa dahil sa kakulangan ng mga dokumento o papeles na kalakip nito noong kanilang nabili. Napilitan pa rin huminto sa pag-aaral ang ilan sa kanyang mga anak dahil na rin sa kawalan ng kakayahang bigyan ito ng suportang pinansyal. Pero sa kabila ng mga pagsubok na ito, mas pinili pa rin ni Bentong na magpakatatag para sa kanyang pamilya. Isang napakabuting tatay at mapagmahal na asawa kung siya ay ituring ng kanyang pamilya na hindi sumusuko sa gitna ng unos sa buhay. Dahil na rin sa matinding pananalig at paghingi ng awa sa itaas, muling natanaw ni Bentong ang bahaghari ng kanyang buhay. Naisama siya sa variety show na Wawawi ng kapwa niya komedyante na si Willie Rebillame na muling bumuhay sa kanyang karera bilang host. Nagsimulang bumangon si Bentong
Pero di rin ito nagtagal dahil nagkahiwalay sila ni Kuya Will nang umalis ito sa ABS-CBN. Nakasama pa siya sa sumunod na noontime show, ngunit kalaunan ay naging palaboy muli sa iba't ibang mga programa kung saan walang katiyakan ang kanyang kinikita. Muling sinubok ng kapalaran si Bentong at sa pagkakataong ito ay natuklasan pa niya ang sakit na magpapabago ng tuluyan sa kanyang buhay. Minsan nang siya ay nagpe-perform para sa isang palabas ay bigla na lang nanakit ng sobra ang kanyang likuran hanggang sa siya ay isinugod sa ospital. Doon naman ay nalaman niya ang kanyang sakit na diabetes na patuloy sa paglala ang kondisyon. At muli ang pamilya niya ang kanyang naging lakas sa bawat pagsubok na dumaraan. Lalo pang lumaki ang kanilang mga kagastusan at nahihirapan na rin siyang magtrabaho pa. Sa pagkakataong iyon, ang mapagtapos niya lang sa pag-aaral ang kanyang mga anak ang kaisa-isa niyang pangarap at ang makasama niya lang ang kanyang pamilya ay kontento na siya. Dahil sa laki ng puso ni Kuya Will, nakita niya ang kalagayan ni Bentong kaya't muli niya itong isinama sa kanyang palabas sa kabilang istasyon para matulungan na rin na kumita at makabawi. Ngunit kapansin-pansin na ang pangangayayat ng kanyang katawan na halatang meron ng iniindang karamdaman. Ginawa lang siya kahit tagabigay ng jacket at maliliit na trabahong kayang-kaya niyang gampanan para lang mabigyan pa rin siya ng pagkakataong kumita. Wala naman iyong naging problema kay Bentong kahit minsan ay ginagawa siyang katatawanan sa show at pinaglalaruan ng mga tao. Tanggap niya yun dahil iyon naman talaga ang trabaho na bumubuhay sa kanyang pamilya, ang makapagbigay ng saya sa bawat pusong nalulumbay. Minsan na rin naidokumentaryo ang kanyang mga pinagdaanan at buhay pag-ibig nilang mag-asawa sa isang programa kung saan doon inilahad ni Bentong ang kanyang kasaysayan, pagbagsak at pagbangon sa laban sa buhay. Sa patuloy na paglala ng kondisyon ni Bentong, ika-9 ng Pebrero taong 2019 kung saan isinugod siya sa isang ospital sa Quezon City at Sabado ng umaga noon nang siya na maalam na rin sa pamamagitan ng atake sa puso na dala na rin ng mga komplikasyon sa iniindang sakit. Kinumpirma ito ng kanyang manugang na lalaki sa kanyang Facebook account na siyang naghatid ng lahat ng pangyayari sa kanilang tatay Bentong. Samantalang na malaman ng kanyang mga kaibigan at kapamilya sa network ang malungkot na balita, nag-alay sila ng sandaling katahimikan sa kalagitnaan ng programa upang ipanalangin ang kanilang napakabuting kaibigan at kapamilya. Si Domingo Busotros Brotamante Jr. o si Bentong na naghatid ng ngiti sa ating mga tahanan ay pumanaw sa edad na 55 taong gulang. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Forest Lawn Memorial Park sa Rizal. Kapag dumampi sa iyo ang hangin ng pagbabago na halos buwalin ka na, ipikit mo lang ang iyong mga mata, kumapit ng mahigpit at matutong maniwala. Ikaw kaibigan, nagnanais ka rin bang makitang muli ang bahaghari ng iyong buhay? Marunong ka bang sumakay sa unos at mapaglabanan ito? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!